Yan, Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Kay Soto ang huling halakhak. Nako, matindi po itong naging araw na ito diyan sa Senado ng Pilipinas, no? Naging makulay itong araw na ito sapagkat grabe po yung alingaw-ngaw at ugong ng agawan, di umano'y mga agawan sa pwesto diyan sa Senado. Nagkaroon ng kudita, no? Tangkang kudita. Diyan sa Senado para agawin o sungkitin itong posisyon ni Tito Sen. Kaya lang yun nga, ang title ng ating vlog ay na kay Soto ang huling halakhak. Hindi po natuloy. Kumbaga, napurnada. Napurnada, nabokya, ano pa ba, naola, nasupot ang tangkang kudita o pag-aagaw po sa liderato ng Senado ng obvious naman ng mga DDS senator, sila Alan Cayetano, sila Robin Padilla, Bongo, di ba? Yung mga DDS senator, sila Amy Marcos, no? Nabigo po talaga sila, no? Itong araw na ito, nung mga umaga, malakas po ang ugong-ugong, no? Malakas ang alingaw-ngaw na talagang papalitan po si Soto, kumbaga sisipain sa pwesto. May mga balita sa Bilyonaryo News at mga ilang mainstream media, sinasabi mga 17, may mga bilang pa na 17 na raw yung mga senador na boto para palitan si Soto. At ang pinalulutan nga na pangalan ay itong si Leron Sinta. si Loren Legarda na sinasabing siya ang magiging Senate President at ang Senate President pro tempore si Pia Cayetano. No? Yan po yung mga balita, di ba? Kaya marami nagre-react kanina. Suspense po yung sesyon kanina ng Senado dahil alam nyo anytime habang nasa sesyon ng Senado, anytime po naman pwedeng i-move yan ng floor na i-declare po na vacant ang Senate presidency o yung posisyon ni Soto. Ganun lang naman po yan eh. I-declare na vacant, i-move po yan. O magkakaroon ng motion to declare the seat of the Senate President vacant. And then, siyempre, kung may majority vote nga, talagang walang magagawa yung minority. So, ganun po yan. So, pero kanina, yun nga, na kay Soto ang huling halakhak, naligwak po, nasupot, nabalaho itong kodita, hindi po yan natuloy sapagkat hanggang matapos po yung sesyon ng Senado kanina, si Soto pa rin ang Senate President at wala pong naging anumang motion o palitan ng pwesto, no? Kaya nga bigla itong si Kiko Pangilinan, makikita nyo, biglang nag-post po na magkakasama sila sa isang mesa, kasama si Loren Legarda, sila JB Ejercito, nandyan, ano? Siyempre, the usual opposition, si Bam Aquino, nandun sa picture, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, si Soto, si Subiri, si Lacson, tsaka si Loren Legarda. Yun. Ang dami pong mga speculation na sinasabing pwede ngang si Loren ay babaligtad na. Yan po kanina, mga ano po yan, no? Spekulasyon, mga haka-haka na yan, na pwedeng bumaligtad si Loren dahil sinasabi nga din na mukhang pwedeng masama ang loob ni Loren sa ginagawang investigasyon naman ng ombudsman o ng gobyerno mismo sa solar scam ng kanyang anak na si Leandro Lebiste, yung solar para sa bayan, no? Tinatawag nating solar scam para sa bayad, di ba? So, pero yun nga po, kasama nila si Loren Legarda at hanggang sa huli ay wala pong naganap na kudita. So, nabigo na naman ang mga DDS senators. Ano bang nangyari diyan? Tinanong si Alan Cayetano nung bago yan. Siyempre, sabi ni Alan, lagi naman may tangka dyan na agawin ang kapangyarihan from minority to majority. Sabi pa nga ni Alan, mukha daw ang mga senador ay
nangangampanya imbes na nag-go-govern, di ba? Naggagawa, nagtatrabaho, nangangampanya, no? So, ganun, may mga ganung paano pa si Alan, pasaring, ano? Pero alam natin, ginagapang talaga yan ng minority. Ng grupo nila Marcoleta, nila Alan Cayetano, ng mga DDS senator, para kunin kay Soto ang Senate presidency. Di ba? Mendoza Boyet, nanonood, Jerry Ronyo, watching from Silang Cavite, Ayala Odge, nanonood, ano? Si Joe Ayala, tama ba? So, yan. Dito ko na lang titignan sa laptop ko yung pagbate, no? Yan, para makita ko agad, no? Ngayon, gaano ka-importante ang Senate presidency sa Senado? Napaka-importante po. Det Garcia nanonood, no? Hello si po Sir Kulek. Salamat, Ma'am Det Garcia. I think taga Banbantar la kayo, di ba? Ma'am Det Garcia. So, gaano ka-importante ang Senate presidency? Yung liderato ng Senado sa kabuuan. Sa ngayon po, hawak yan nila Soto. At syempre, yung committee chairmanship po, yung chairman ng Blue Ribbon Committee, yung chairman ng accounts, yung chairman ng finance, yan po ay hawak, mga masiselang committee yan, hawak po yan ng mga senador na nasa majority o sinasabing kapanalig ng mayorya o nasa mayorya, kapanalig nila Soto. So, kung mapapalitan po kasi ang liderato, halimbawa, kung ang liderato ay mapupunta sa minority, magiging majority, sila Alan, at halimbawa ang Senate President ay si Loren o kung sino man, kahit po yung mga committee chairmanship, magbabago po yan. Especially yung mga komite na napaka-importante, kagaya ng Blue Ribbon Committee, yung Finance Committee, yung Accounts, so mga importanteng committee po yan. So anong implication nun? Kung iba na ang chairman ng mga komite, mababago din po yung direksyon ng mga Senate hearing, yung mga legislative direction, di ba? Dahil halimbawa sa Blue Ribbon Committee na si Lacson ang chairman diyan, proactive si Lacson na medyo talagang hinahanap yung mga sangkot diyan sa flood control, kahit sinong tatamaan. Pero kung halimbawang nagtagumpay sila Alan Cayetano na agawin kay Soto yung posisyon, sigurado tayo yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, babalik na naman yan kay Marcoleta na dati niyang hawak. Alalahanin natin, nung hindi pa si Soto ang Senate President, nung si Chis Escudero pa, si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At napakatindi ng pagprotekta ni Marcoleta sa mga diskaya, kay Sara Duterte, sa mga Duterte. Talagang si Marcoleta, protector. Pero nung naging si Soto na ang Senate President, tapos si Lacson na ang Blue Ribbon, nabago din po yung investigasyon. Di ba, Mamila Bianino? Ganun kahalaga po yun. Yung direction mismo, yung tono, yung klima ng investigasyon, nababago kapag nababago ang liderato. Napapaboran. Mapapaboran talaga dyan si Duterte. At obvious yan, hindi lang mapapaboran. Kapag naagaw ang liderato sa Senado, pro-Duterte po yan. 100% yan. Sila Robin, hindi tinatago yan eh. Yan nga ang nakakalungkot sa Senado. Dapat nag-aakto silang halal ng bayan. Hindi. Talagang hindi naman na hindi na tinatago nila Robin Padilla, nila Amy Marcos na hawak sila ng mga Duterte. Wala lang kahihiyan yun eh. No? Hindi naman po kagaya nung araw na yung mga senador independent. Pag sinabing independent, may sariling pag-iisip. Ngayon po talagang whether Duterte talaga yan, hawak ni Duterte, or hindi. Ganun lang ang timbangan ngayon, di ba? At sila Amy Marcos, sila Bongo, si Robin, si Marcoleta, di ba? Si Amy Marcos, si Bato kung papasok, absent si Bato. Duterte talaga sila, diehard sila, lantad na lantad, hindi tinatago. So, ano ang pabor ba yan sa mga investigasyon? Yung pagkaka-retain ni Soto? Tingin po natin pabor. Bakit po pabor? Mapagpapatuloy yung daloy ng investigasyon sa flood control, sa korupsyon, nang nakikita naman natin kahit papano, hindi bias, kumbaga tamaan kung sinong tatamaan, di ba? So, yun yung kahalagahan ng struggle sa liderato ng Senado.
mahalaga yan sa mga Duterte na agawin yan. Di ba, Odessa Garcia, alam mo, magulo na ang Senado, palit ng palit mga balimbing mga Senado. Alam niyo naman kasi yan, ano po yan transaksyon yan, Odessa, di ba? Halimbawa, kung si Loren yung papalit dyan, kung sinong sasama kay Loren, o sa mga DDS, senators, halimbawa, may mga concession na ibibigay. Kung halimbawa, si Chis Escudero, malamang ang kanyang ide-demand dyan, wag siyang i-recommenda na kasuhan ng Blue Ribbon Committee. Si Chis Escudero, si Jinggoy, tsaka si Joel. Tatlong boto yan. Siyempre, sasama yan sa isang Senate President, kung sino man, na magsasabi na pag inilabas ang report ng Blue Ribbon Committee, wag silang isama sa ire-recommenda na kasuhan. Kumbaga, magiging self-interest po. No? Alam naman natin lahat yan, may mga transaksyon, di ba? May mga bargain sila na ginagawa. Which is napakapangit po na practice yan, di ba? Mga kabunyog, ano? So, yun po. So, actually, naglabas nga ng partial report ang Blue Ribbon Committee. Sinasabi, draft at partial report yon. Nakapangalan nga po dun si Joel Villanueva, si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, nakakasuhan po. Pero biglang binack out po ni Subiri, ni Gatchalian, tsaka ni JB Ejercito yung pirma nila doon. Kasi sinasabi hindi pa nga final yung report na yon. Kumbaga nagkakaayusan, nagkakaarigluhan, nagkakalutuan di ba? Siguro isa 'yon sa mga nag-trigger ng liderato ng Senado. Parang tutuluyan mo ba talaga kami Tito Soto at saka Lacson na yan ang sinasabi siguro nila Joel diyan, ni Joel, ni Jinggoy, tsaka ni Chis na talagang magkakasama tayo sa Senado. Tutuluyan mo ba kami? Otherwise, kukudita talaga. Kumbaga may mga galawan diyan na hahanap sila ng paraan maagaw yung kapangyarihan kay Soto at kay Lacson, especially sa Blue Ribbon Committee. Kasi yung Blue Ribbon Committee, yun yung magre-rekomenda ng report. At syempre sa balita, sa mata ng publiko, yung epekto ng balita na yan, na kapag ikaw ay narekomenda na kasuhan, napaka-negatibo na yun sa tao. Ayaw yan nila. Syempre, ayaw yan ni Joel Villanueva, ayaw yan ni Jinggoy, ayaw yan ni Chis Escudero. Kung isasabit pa dyan halimbawa si mga bilyar, di ba? Mas malala. Alam natin, ang mga bilyar may 2 boto yan. Di ba? Kaya ganun katindi po yung dynamics dyan. Talagang labanan ng interes. Kung siyempre sa parte ni Joel Villanueva, si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, political survivor ng kanilang mga karir. Di ba? Kailangan i-demand nila yan na hindi sila makasama sa Blue Ribbon Committee report na i-rekomendang kasuhan. Ang problema, mukhang matapang si Lacson kumaga straight. Kahit kasamaan sa Senado, i-rekomendang kasuhan. So, ganun ka-importante yung mga committee na yan kung sino yung chairman. At pag napalitan yung Senate President, mababago yung chairman, mababago yung direksyon ng investigasyon sa komite, especially sa Blue Ribbon, sa iba't iba pa pong mga komite. Diba? Kaya nga nung binibilang ko, sino yung mga swing vote dyan, ibig sabihin yung pwedeng mag-sway, pwedeng kay Soto, pwedeng napunta kay Loren, halimbawa, iniisip ko yung 2 tulpo, wala daw dun sa mga meeting, pwede, diba? Ewan ko si Erwin Tulpo, no? Mukhang maka-administrasyon si Erwin, hindi makasara. Kung mga bilyar, yan talagang 2 bilyar na yan, magkapatid na bilyar, swing vote yan. Kasi pwedeng, kung mas pabor sa mga bilyar, yung bagong liderato, dyan sila sasama. Alalahanin natin, iniimbestigahan din ng bilyar ngayon, di ba? Yung una, yung pagkakasangkot din ni Mark Villar sa flood control, na siya DPWH Secretary. Nung panahon ni Duterte, na may mga anomalya din, di ba? Bilyon-bilyon din ang mga anomalya sa panahon ng termino ni Mark Villar bilang DPWH Secretary. Bukod doon yung kontrata ng kanilang pinsan na sinasabi nagtatago na. Na bilyon, rin yan, daan-daang milyon din yung mga flood control projects na yan. Hindi naman makukuha ng pinsan ni Villar yung kontrata nang wala nilang basbas, di ba? Alam natin yan. So, ganon. At yung
Sa punto pa ng bilyar, iniimbestigahan yung kanila sinasabing manipulation sa stock market. Iniimbestigahan po ngayon yan. Mabigat po, criminal case yun, ano? Minanipula yung stock market para pataasin yung value ng kanilang kumpanya. Kumita sila ng billion po, di ba? So, yan yung mga investigation against Villar family. O, di nakaka-apekto rin po yan sa dynamics ng Senado. Siyempre, 2 boto rin yan. O, tapos si Joel, si Jinggoy, si Cheese, o, di ba? Mga tinatamaan po yan ng mga investigasyon, di ba? Even si Bongo, siyempre, mga matik naman Duterte yan. Ang nakita natin, hindi nakumbinsi si Loren Legarda. Di ba? Hindi nakumbinsi si Loren Legarda. Anong ginawang dito? Magic ni Soto. Nagkaroon ng, alam niyo, si Soto, matagal na sa Senado yan. Di ba? Alam ni Soto yung paano dyan yung laro, di ba? Kumbaga, seasoned politician na yan si Soto. Hindi natin sinasabing walang kapintasan ng kanyang mga naging stand o mga posisyon ni Soto bilang senador. Pero sinasabi natin, si Soto batikan na sa mga laro dyan, sa mga galawan dyan. O, sabi ni Kabunyog Eni Muñoz, Eni, anak ni Loren, kakasuhan, Villar kakasuhan. O, di ba? Joel, Jinggoy, Cheese, kakasuhan. Kaya hirap ang posisyon nila Soto at Ping. Kaya nga yan yung sinasabi natin na kumbaga kung tatamaan talaga itong mga senador na ito ng mga investigasyon sa administrasyon ni Marcos tsaka ng Blue Ribbon Committee, pwedeng masway yan, pwedeng madala yung mga senador na yan papunta sa minorya. Sila Alan Cayetano. Sasamantalahin niya ng minority Nila Alan na siyempre may sama ng loob ng mga senador na to. Ilan din yan plus yung Duterte senators pwedeng makakuha ng majority, which is 13. Di ba? Mainisip natin, si Lito Lapid pwedeng makuha. Hindi naman nagsasalta si Lito Lapid, di ba? Pero kung kakasuhan pa rin si Lapid, baka nga, di ba? Ganun lang po yun di ba? Kumbaga, yan power of numbers po yan, have you seen Joel Dila how arrogant when he is being interviewed? He seems secured, but then the tide turned. Pahiya si Joel is lying. Sabi ni Meredith King. Isa pa yan si Joel, di ba? Dating majority floor leader yan. May dynamics talaga, At sa puntong ito, kanina, nanalo si Soto, Kung nakalusot. Nakalusot po. Kung anong ginawang transaksyon ni Soto, tinrabaho ng kanyang mga kasamaan. Kumbaga, talagang constant po yan na pakikipag-usap. Mga discussion yan na, kumbaga, siguro malapit na makumbinsin yung mga senador, makaka-13 na sila, napigilan. Pwede pa nga biglang lumitaw si Bato dyan Possible ba yun? Nakikita natin kung kailangan, biglang lilitaw si Bato at boboto, di ba? Kasi isang boto rin si Bato, di ba? O Kabunyod Kulex, kailan po hearing ng impeachment kay Piatos Lustay para magkaalaman na? Yung kay Marcos kasi, kay PBBM, na-dismiss na kasi insufficient in form and substance. Nag-decision na yung Committee on Justice ng House. Pero yung kay Sara, sasalang na yung substance yung form, madaling yung sufficiency in form. Ayos yung forma. Pero yung substansya ng complaint, yan po ay dedesisyonan ng Justice Committee. Ayan, mukhang dyan, delikado si Inday dyan, Jasmine Celso is watching, di ba? Salamat Adonai sa tanong mo, Abangan natin. Sa atin lang naman yung katotohanan, di ba? Ebidensya, katotohanan. So, pero tingin ko po, may sinasabing power sharing, pwede rin. Ibig sabihin ng power sharing, bibigyan si Loren ng panahon na siya naman ang uupong Senate President. Makikihati sa termino ni Soto. Pwede rin po yan. Mga internal naman na usapan nila yan, Ginagawa talaga yan ng mga politiko, kagaya nung panahon ni Alan Peter Cayetano tsaka si Alan Velasco, nag-term sharing po yan. Pero 'di ba, ayaw pa ngang sundin ni Alan noon, Gustong suwapangin yung posisyon ng speakership. Ayaw nang ibigay kay Velasco, 'di ba? Pero eventually, nakuha din ni Velasco, nabataan naman ni Sara Duterte. Kaya yung mga term sharing na yan, hinahati na lang yung termino, ginagawa talaga nila yan. Yan ang sinasabi. Pero sabi ni Soto, mukhang hindi naman daw ganun.
Anyway, salamat Sir Julian Robin. Ako, si Sir Rod ng California. Salamat sa iyong mga pa-stars ha. Sunod-sunod na 100 stars, 200 stars na yata yan. Sir Julian Robin or Sir Rod ng California. Maraming salamat sa iyong walang sawang pa-star. Pwede po kayo mag-send ng stars ha. Di ba? Sir Julian Robin, yung iba. Pwede mag-send ng stars kagaya mo. Malaking tulong yan kay Kulek Soliman sa ating pag-organize sa Bunyog. Matindi po ang nangyari ngayong araw na to. Kasi alam niyo po ang liderato ng Senado, kung yan po'y nabago, mababago talaga ang maraming investigasyon. Even po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kung sakasakali pong tutungtong sa Senado ang articles of impeachment, kapag yan ay na-endorse na po ng House of Representatives, yung impeachment po ni Sara Duterte, kung mababago ang liderato, halimbawa hindi na si Soto, ay iba na, pwedeng i-chis escudero nila yan. Ano ko pong ibig kong sabihin? Na instead na susundin yung konstitusyon na ipoport with nila, ibig sabihin, immediately ay aaksyonan ng Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment, ay ide-delay po ng ide-delay yan. Kung ang magiging Senate leadership ay DDS senator o sila Alan, kung control nila yan, yayariin nila yan sa Senado, papatayin nila yung impeachment na yan. Kasi nga, nangako si Soto na pag nakatungtong yung articles of impeachment sa Senado, ay aaksyonan agad ng Senado. Yan po ang commitment at pangako ni Tito Soto. Kumbaga, ipo-forthwith talaga nila. Yung totoong forthwith, ibig sabihin, aaksyonan agad-agad. Kumbaga, magpo-proceed po talaga sa impeachment trial. Lilitisin si Sara Duterte. Maglalabasan ng ebidensya. Magkakaalaman. Pero kung nagtagumpay po sila Alan Cayetano na agawin ang posisyon kay Soto, machichis escudero lang yan, di ba? Ano ko pong ibig sabihin mo machichis yan? Ide-delay yan. Kumbaga, baka pa nga ibasura yan. Malamang ibabasura. Yang articles of impeachment laban kay Sara. Kaya mabuti na lang na hindi naagaw ang kapangyarihan sa Senado. No? Meredith King, salamat sa 99 stars mo. Ha? Malaking tulong yan. Tagasang ka ba, Kabunyog? Meredith King, salamat sa 99 stars. No? Pablo Reyes Jr. nanonood. Salamat, Pablo Reyes Jr. Kaya anong masasabi ninyo sa nangyari na yan na matinding sabihin nating eksena? No? Suspense kanina, nanonood ako. Pinapakita ng mga media yung galawan. Baka anytime kasi, pwedeng may mag-motion eh. Yun ang inaabangan po ng media kanina. Anytime pwedeng may mag-motion. Sasabihin, I move, di ba? I move, halimbawa si Robin Padilla, ha? I move that the position of the Senate President be declared vacant, di ba? Ganon. I-declare na bakante ang posisyon ng Senate President. Kung alam nilang hawak na nila ang majority o nakararami, yun po ang masusunod. Kasi majority wins. At hindi naman nila yun imumove kung wala silang sapat na bilang. Kaya binibilang talaga yan. At kapag alam naman ng kampo nila Soto, nila Lacson, na talagang may bilang na yung kabila, i-giveaway na po yun. Matik lang yan. Wala pang 10 minuto. Mapapalitan po ang Senate President. Seremonya lang yun. Wala pang 10 minuto. Seremonya. Pagkatapos, hindi na po i-contest. I move that pagka na-declare vacant, then inonominate kung sino man, halimbawa, na-declare ng vacant, wala naman magagawa ang Senate President na nakaupo. Ang next pong action dyan, inonominate yung gusto lang. Halimbawa, I move to nominate Loren Legarda as Senate President. Tapos, isa-second lang po yan ng mga ibang kasama. I second the motion, then magkakaroon lang po yan na kung walang objection, yun. Or kailangan pa i-divide yung house. Pero alam ko, hindi na po dinay-divide ang house. Siyempre, hindi na nagbobotohan kasi matik na, alam na nila yung majority nasa kanila. So, talagang ceremonial na lang yung pagpapalit ng Senate President kung alam nila na nang nakaupo na may bagong majority na. So, it is a matter of numbers. Talagang number game po yan. Di ba, Cynthia Manalo? Magandang gabi, Ma'am Cynthia Manalo. Salamat sa mga support mo sa Bunyog, Ma'am Cynthia Manalo. Owel H. Alcantara, gandang gabi, Sir Kules. Gandang gabi, Owel. Tagasan ka, ha? Mabuti lang, hindi natuloy ang palitan. Sabi ni Ma'am Mila Bianino, si Bert Hill Yesre, nanonood sa atin.
Lina Flor Lansang, si Emmanuel Sibasan, ano? Si Kabunyog Angel de la Guardia nanonood, ano? Di ba Angel? Tama lang na talagang hindi natuloy ang palitan ng posisyon. Kumbaga hindi na naagaw ang pwesto ni Tito Soto bilang Senate President. Yung sa impeachment trial, yung impeachment process po. Supreme Court kasi nagsabi na sa Kongreso pa lang ilabas na ang mga ebidensya. Kumbaga may ano na, may ang tawag dito, may sapat na ebidensya para isulong yung kaso, no? May term po doon no, yung may nakalimutan ko yung term na yon. Pero tama kayo, ilalabas po ang ebidensya sa House. So yun din ang isa sa advantage, makikita agad ng tao, di ba? Kahit yung bank account ni Sara na sinasabing hinuhulugan ng drug lord, ilalabas po yun. Kung sakasakali man. Ewan ko kung may kapangyarihan na ang House dyan. Siyempre, legal ano na yan, ano? Mga legal na pag-uusapan nila. Kung pwedeng ipasampi na yung bank account ni Sara sa level pa lang ng Justice Committee, no? Ano yan, mga legal question po yan, ano? Pero definitely sa impeachment trial, ipapasampi na po yung bank account ni Sara Duterte. Yan po ang pinakasigurado yan. Ang mga Duterte senators, hanggat kaya nilang pigilan yung impeachment trial, pipigilan nila yan. In the same way, sila Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Jinggoy, yung magkapatid na Bilyar, lahat po ng tatamaan sa flood control investigation, corruption, and any other corruption pa, sigurado po ang kanilang mga boto ay para sa ano nila, sa kanilang mailigtas ang mga sarili nila sa pananagutan. Kaya kung yung bagong liderato papabor po sa mga tiwali, yan yung mga nasasangkot sa flood control, si Joel Villanueva, si Jinggoy, si Chis Escudero, yung dalawang Bilyar, o di ba? O sino pang mga nasasangkot diyan na dapat pang managot, di ba? Ebidensya naman ang ano diyan eh. Ang kailangan ebidensya. Tayo naman sa Bunyog, ayaw natin ng akusasyon lang. Gusto natin katotohanan, ebidensya. Kapag ikaw ay nagnakaw ng rakot at may ebidensya, dapat kang makulong kahit sino ka pa. Di ba? Tita Shin, good eve po, watching from Dasma, Cavite. Salamat po, Tita Shin, sa panonood. Sana maging member kayo ng Bunyog. Nag-organize tayo dyan sa Dasma. Alam ko, suspendido na naman ng congressman nyo dyan si Congressman Miao Miao Barsaga. Suspendido na naman ng 60 days, ha? Tita Shin, kamusta na ba yung si Miao Miao dyan, ha? Maraming pusa yun. Baka mag-aalaga na lang ng pusa niya, no? Si Belkin nanonood. Salamat, Belkin. Mabuhay ka, Sir Kulek. Salamat, Belkin. Hopeless na nga ako sabi ni Eman. Wag ka magiging hopeless dyan, ha, Angel de la Guardia. Tuloy lang ang laban. Edgar A. Santoyo nanonood. Salamat. Para po sa bayan, ituloy ang laban, sabi ni Cynthia Manalo. Di ba? Ano tayo dito Akala natin, kahit ako kanina nung pinanonood ko, sabi ko, mukha nga talagang seryoso yung yung kudita sa Senado, mukhang papalitan talaga si Soto. Kumbaga, nakagawa ng paraan sila Alan, matinik. Kumbaga, ginapang nila. Siguro kakako, isa sa teorya natin, si Loren Legarda, masama loob sa administrasyon kasi iniimbestigan yung anak niyang si Solar Boy, di ba? Itong si Solar Boy Leandro Libiste, iniimbestigahan doon sa kanyang solar scam. Kaya naisip natin, masama loob ni Loren sa administrasyon ni PBBM. Kaya ayan. So, pero anyway, iba talaga ang dynamics ng Senado. Hindi natin alam ang mga ginawa nila Soto, kung paano nila nahihilot yan, di ba? Tubuan na ng balbas si Miao Miao. Ganun ba, Tita Shin? Tinubuan na ba ng balbas? Ano yan? Makakalaya na ba ang mga diskaya? Yes, pwede. Pag si Marcoleta na naman ang dyan, baka makalaya, di ba? Ipupush nila yan, nila Marcoleta na gawing state witness yung mga diskaya na yan. Ganun yan di ba? Kaya magandang hindi napalitan si Soto, no? Hindi natin sinasabing walang kapalpakan si Soto o niya, perfect ang kanyang leadership. Hindi po. Babatikusin naman natin kung may mali. Pero alam natin na talagang kahit papano si Soto nagpapakita na fair naman sa investigation. Kahit si Sara Duterte pa yan o kung sino, basta nagkasala at may ebidensya, talagang tinutuluyan po, di ba? Yun ang mahalaga dun yung katotohanan, di ba? Ana Amador Pasamba, dapat lamang na ma-impeach si Inday Lustayo, di ba? Sopio Cardenas, Sir Kulex, good evening. Salamat, Sopio Cardenas.
So, hanggang dito na lang ang ating vlog, ano, mga kabunyog, mga kabayan. Salamat sa mga nag-send ng stars. Pwede kayong mag-send ng stars, ano? Malaking tulong yan sa mga pag-organize natin. Nishikawa, nanonood si El Nikashawa. Maraming salamat. At shout out sa mga kabunyog natin sa iba't ibang lugar. Kasalukuyan pong nag-organize ang bunyog sa mga cities at mga municipalities. Kung gusto ninyong maging member ng bunyog, PM nyo lang ako kung sinong kabunyog ang kakilala nyo. Magkakaroon po tayo ng mga bunyog orientation seminar sa mga bawat bayan at mga barangay. No? PM nyo lang kami, maging member kayo ng bunyog na para sa bayan. Ano? Pag siyempre, ang dahilan natin ng pag-member sa bunyog ay mahal natin ang bayan. Talagang kailangan magsama-sama tayo. Magkaisa tayo. Kung yun nga mga masasama, yung mga kurap, nagkakaisa. Tayo pa kaya na nagmamahal sa bayan. So, dapat tayo ang magkaisa, di ba? Paano po maging member? I-PM nyo po ako, attend po kayo ng Bunyog Orientation Seminar. Pero bago yun, usap po tayo. Tita Shin, diyan po sa DASMA, pwede tayong mag-conduct ng Bunyog Orientation Seminar para dumami tayo. No? Tita Shin, PM nyo po ako sa aking messenger. Anong barangay kayo sa DASMA, ha, Tita Shin? Marami tayong mga kabunyog dyan. Sila kabunyog Raul Silada, pero GMA yon. Sila ka Romeo Olmido, sila Jesse Garino ng Gentry. Ang dami po natin kabunyog dyan sa Cavite. So, yon. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog, pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.